Ang sabi ko naman, ako nanay. Explain mo muna. Ano na? Mahirap din po tanggalan ng karapatan yung nanay. Yes, tama po Tsaka yan. hindi naman po ako pareho sa iba. Yung sa akin lang, Klaro. may klaro kami, may Usapan. may kasulatan. Ngayong umaga po mga kabayan ay sunduin natin si Imo. Nandun ngayon sa school. Pumasok ng kanyang anak. Ngayong umaga ay dadalhin natin sila sa Bausi at sa TSWD para po magkaroon sila ng settlement ng kanyang asawa kung ano po ba ang dapat gawin, no, doon sa kanyang anak, mga kabayan. Si Imok ay hindi po niya matatanggap dahil nga ang sabi nga po niya ay hindi sa kanya. Ang sabi na nga po ng kanyang asawa ay kay Imok daw po, no? Pero dinadahilan ni ate na wala naman daw nangyayari sa kanila na kanyang asawa na sinamahan po, mga kababayan. Kaya napaka-imposible yung mga sinasabi po ni ate, mga kababayan. Kaya nandito tayo upang i-assess at bigyan ng legal na aksyon. Samahan natin sila sa mga otoridad, no, na pwedeng makatulong sa kanila, na nakasakop sa kanilang kinakaharap ngayon na suliranin sa buhay. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan na nakaalalay po dito sa kay Imok, suporta. Maraming salamat po sa inyong suporta kay Kuya Raymond. Kaya araw-araw pong kumikilo si Kuya Raymond. Thank you. Abangan nyo po ang magiging update po nito. Ano ba ang magiging kahinatnan ng mission na ito, mga kabayan po natin. Shout out po sa inyong lahat dyan, mga kabayan. Dito na ako, mga kabayan, at nandun na si Imok. Ayan, oh. Ayan. Nandun na siya, nagkakamot ng kanyang ulo. Good morning, Foreman. Good morning, engineer. Baka hindi tayo makaabot. Sige. Oras, sige. Sige. Bali, 11, nandito na po kayo. Dito ka na? Ano yun? Labasan nila? 11? 11. O, 9 na ngayon eh. Oo. Pa-schedule mo siguro muna tayo. Diretso lang tayo doon. Ayun yun, yung paglabas ng anak mo, uwi na. Hindi, whole day yung klase nila eh. Bali, mag-lunch, mga nanghalian. May pagkain na sa doon? Oo. Meron na? Hindi, ibilin muna natin sa teacher na pakainin lang muna sa doon. Hindi ko lang guro sure. Kung payag si ma'am. Sige. Pupunta tayo sa school. Makapasok tayo doon? Pwede. Sige, pasok kami doon, mga kabayan, no? Ito na kami sa school po, mga kabayan, no? Nakausap na po namin, mga kabayan, no? Yung teacher po, no, ni Joy, at pumayag naman po na pansamantala na dito lang muna siya kasi nga medyo matagal-tagal yung process po namin sa DSWD at saka sa Bausi po, mga kabayan po natin. Yan po, kasama na po natin dito, mga kababayan, no? Si ate at yung nagtayong guidance po dito kay ate po para may kasama po din po siya pagharap doon sa Bausi at sa DSWD. Hindi na po muna natin ipakita yung mukha po ni ate, mga kababayan. May banasa sa katuwig. Gusto natin dito na maging maayos po ang kanila pong problema, mga kababayan. Kaya daan po natin sa legal. Papunta na kami sa barangay ngayon. Bali sa Manila ka rin dati, ate? Sa Manila ka halin? Kamu dalawa? Dito ka nagtrabaho? Alam ng nanay mo, may nanay ka pa, may tatay pa? Ay, ara pa. Alam nila na nagpunta ka ng Negros? Wala. Kay tawag man nila ang bata dire. Hindi nila alam na pumunta ka ng Negros? Wala.
kailangan sana mapaalam mo, may mga kontak ka doon sa pamilya mo? Sa Samar? Wala. Saan ka ba sa Samar? Ah, Katarman. Nakadaan ako dito sa Katarman eh. Nagpunta kami ng Davao. Saan sa Katarman ate? Kulangi. Yan po no, sa mga kamag-anak ni ate. Anong pangalan ng nanay mo doon? Baka mahanap. Lina dyan. Rina? Jano. Rina. Lina Jano. Lina Jano po mga kabayan, yung nanay ni ate dyan. Sana no, makarating sa kanila para magkaroon din po sila ng kaalaman about po dito sa nangyari sa kanyang anak. Yung lalaki po ba, saan po ba? Taga saan po yung sinamahan mo? Taga dito sa ano? Sa? Taga saan? Ang sino malalaki ang Yung sinamahan niya. taga-Kalakahan? An? Kailangan magsabi ka po ng totoo, ate. Kaya huwag mo na ako na ambal. Kalatan mo na ako ng paglalaki. Ano yan? Binata ang imo sinamahan? Wala asawa? Wala. Ilang buwan na kayong magkasama? Anong na? Oh, 6 months. Ilang buwan na yung imot yan? 3 months. Ibig sabihin doon yan sa lalaki na sinamahan mo. Hindi yan kay imo. Kasi 6 Iyan na. Kay kung mayak na gano'n sa iya, kay perminang siya bubog kumagpuli at tira. Kasi sabi mo 6 months na kayo hiwalay tapos 3 months yung Paano? ano mo, tiyan mo. Siya man nag-ano. Nandito na kami makabayan sa May nag-comment po. dito na tayo. Sa barangay na tayo makabayan. Ito yung barangay at makapag-usap kami dito. Na kami makabayan no sa Barangay Mambaroto at abangan nyo po yung mga update po natin na gagawin po namin dito makabayan about po sa kanila. Maki-update po ako sa inyo, i-update ko kayo yung mga kabayan ho, kung anong mapag-usapan namin dito at didiretso kami doon sa DSWD po mga kabayan. At ito mga kabayan, no, ngayong umaga, walang pausi, kaya didiretso po tayo sa DSWD kay Ma'am Ivy. Magpa-record na muna kami dito po sa Barangay Mambaroto mga kabayan, no? Para patunay na kami ay dumaan po dito sa barangay at ito ay po-proceed kami sa DSWD po mga kabayan para humingi ng assistant po doon. Hindi mo alam yung apelyido ng sinamahan mong lalaki? Ano yan pangalan? Darren. Ha? Darren. Darren? Yan lang ang alam mo sa kanya. Wala nang iba. Eh di man kami perminang kaupod. Hindi kayo magkasama palagi. Doon ka nakatira sa bahay? Sa nanay niya o ano? Ano na siya mama nila? Mama niya? Kailan kayo last na nagkasama? Anong buwan? Ha? Madala lang bukas. Paano yan? Gusto mong bumalik sa kanya? Diyan sa'yo mabalik, mga istoryala lang kami sa bata. Oo. Hindi niya yung hata sa mga. Sige. Yan na lang, yung about na lang sa bata yung iayusin natin ngayon. Ano? Kasi wala nang bawsi dito. Sa ano kayo? Sa DSWD? Oo. Mahirap ito. Ha? Hindi yan ang mga bata. Kasi sa sitwasyon niya, mahirap. Pwede siyang si Imo pwedeng mag-imanda doon. Pwede. Pwede dati sa Bausi ko sir eh. Sa Bausi ka rin dati? Magaling ano ko sa panon. Okay. Kaya ang kung sino pwede yung kasuhan, naging nabando ng bata nila. At saka yung ngayon, buntis siya. Wala masakit talaga. Siguro idaan na lang natin sa Sa DSWD. sa DSWD na lang para yung maggawa ng settlement
yung kung anong assessment ng disability, yun na lang ang susundin. Yun. Kaya ang bata, pag hindi pa nakalapot 7 years, in custody kids ang nanay. Sa nanay. Oo. Pero kung dibayaan niya ang bata, hindi din sa tatay, hindi sa kasuhan sa tatay, sa abandoned child. Oo. So ngayon, buntis siya. Kaso na. Malaki ang ground. Kaso. Sabi niya sa akin, hindi ko ang lalaki nakapabuntis sa iya. Oh, Oo, muna. Sabi niya si Imo ko muna. Mok. Imo lang po niya sa musina, kaya parang makaling siya sa bayan ng ulan. Hindi ikaw ang ano daw sa kanya. Imo Mas muna niya mabigat niya. Nung umuwi po yung February 9, wala na pong nangyayari sa amin. Tsaka yung March umuwi yan, umaga po yan umuwi. Tapos ang sabi niya, natanggal sa trabaho. Ay, maghanap ako ng trabaho kasi nga na umalis ako sa amo ko kasi nga mahirap na yung trabaho. Oo. Tapos ang sabi ko naman, ako nanay. Hindi ka nanay. Sige. Ano mo, explain mo muna. Ano na? Nagpuli na siya sa balay. Ano ko na, pwede mag-Tagalog, nagpuli na siya. Nagambal ko, ari ka man DJ, nagpuli ka man. Ay, wala na akong trabaho, ginagaling na ko. Oo. Eh, sobra na amo na ako. Tapos pagkahaponan, nagpasipalay. Mm. Pero marami po yung katawagan sa cellphone niya nung time na yon. Tapos? Pumunta po siya na si Palay. Tapos ang sabi niya, doon ako matutulog sa lula mo. Pagka umaga, babalik na lang ako sa'yo. Pumunta po ako doon sa lula ko nung umaga eh. Oo. Nagambal ko din, natulog ni ako na asawa na eh. Dire ba? Kagawad. Sir. Ay, gagawin. Tapos? Dire. Ambal niya, wala din natulog yung asawa. Nag-upod kung sinutog yung dan. Oo. Nadira na ako nagkuha. Ang bako, si amo dito daw yung katawagan. May sumama na sa mga lalaki. Mamaya na, tingnan natin kung anong assessment talaga ni Ma'am Ivy dito, no? About dito sa kanila. Pakinggan naman po ni Ma'am Ivy ang both parties para po ay maklear po yung kanilang mga hinaing sa bawat isa pong kapatid. At nagpa-record na po kami doon. Pupunta na kami sa DSWD po, Makabayan, para po ay maging maayos na po itong sitwasyon po nila kasi medyo magulo. Andito na kami sa City Hall po, mga kabayan. Kaya niyo yan, tiya. At ito nga po, no? Ato karong kanta nga. Kailangan Para Oo, kay parang pistorya ko manang. mahanap yung lalaki para makausap. hindi ka makadlock, hindi ako may pag-away Hindi na Hindi pwedeng pabayaan yan. Hindi pwede pabayaan ang problema mo. Ayan, abangan niyo po, mga kabayan, yung ano. Sa problema mo na hindi basta-basta ang Oh, mahirap yan. Sa di ka Napunta ako dito, mga kabayan. Oh. Kawayangan. Nandito na kami sa school. City Hall po, mga kabayan. Ito, mabigat kasi ito pong suliranin sa buhay po nila. Kailangan yung custody po ng bata ang pinaka hinihintay natin para ho ay malinawan po, no, si Kuya Imok at yung kanyang asawa, kasi mahirap itong kalagayan po ngayon ni Imok sa kani ate. Mabigat itong Imok. Hindi basta-basta ito, mga kababayan. Kaya kailangan po natin ng legal na action po dito, no, para dito sa mag-asawang ito po, mga kabayan. Nandito na kami sa loob po ng City Hall at ito, nagwawala si ate doon sa labas kanina. Nagsisigaw po. Pauwi na kami, mga kabayan, galing sa DSWD at ibinaba na natin sila doon. Si ate doon sa kanyang tinutuluyan, no? At kasama natin si Imok. Punta kami ng school. Mga kabayan, ang assessment po dito ng DSWD, maghiraman, no, pinapayagan na hiramin ni ate ang kanyang anak every weekend, no, kapag walang klase. Ibabalik lang ito pag Sunday, mga kababayan. Pero i-verify pa, no, ni DSWD doon sa barangay
kung saan banda umuwi si ate, kasi nga ayaw niyang banggitin, ayaw niyang ituro kung saan banda doon sa area ng Kalatan siya umuwi po mga kabayan, kasi kailangan po yon na malaman muna kung saan niya dadalhin yung bata. Kaya ho mga kababayan, ang pagiging isang ina po ay hindi po tinanggal sa kanya, kundi nandyan pa rin po mga kabayan na pwede niyang makita yung kanyang anak, at nag-approve sila sa kasunduan, no? Si Imok at saka yung asawa niya ay nagkasundo po sila sa ganong assessment po mga kababayan, no? Kasi kung idadaan pa talaga yan sa korte, ay talagang mahaba ang proseso po mga kababayan, mahaba ang proseso. Kasi nga sa status ni ate, sa mata ng tao, sa mata ng Diyos ay talagang mali, no? Mali ang ginawa ni ate, at talagang maiisip natin na wala siyang karapatan doon sa bata. Pero pagdating sa batas ay mayroon siyang karapatan po mga kababayan doon sa bata. Kahit na gumawa na siya ng ganyang mga gawain o kasalanan, kailangan pa rin i-prove, no, ng korte kung ang nanay ay talagang guilty po mga kababayan. Yan po, no, yan po kasi ang batas po mga kababayan, no? Kaya kailangan sumunod po tayo sa batas. Kaya ngayon, ang the best na ginawa po ng DSWD ay pinagkasundo po sila na maghiraman ng isang araw po mga kabayan, kasi nag-aaral ang bata ay nandyan kay Imok, no? Pero pwede pong hiramin ng kanyang nanay kapag walang pasok po mga kabayan. Yan po ang update natin. Tungkol naman dito ho sa problema ng dinadala niya, ay problema na po ni ate yon, hindi na po problema ni Imok, no? May mga allegation na si Imok ang tatay, pero mahirap na proseso na po yan, no? Mahirap kasi nga dadaan pa yan, pwede idaan sa DNA yan, magkaalaman mahirap na proseso po yan mga kabayan. Kaya ito nag-decision si Imok na hindi niya na talaga, no, tanggapin daw okay na sila na mag-uusap tungkol sa bata po mga kabayan, no? Mok, ano ang iyong opinion sa naging pag-uusap, at ano ang iyong masasabi, no, sa ating mga ginagawa? Masasabi ko lang po, na okay ka na Opo. nag-approve ka naman kanina doon sa DSWD, opo, at hindi mo naman pinagkait sa nanay yung pagiging isang nanay niya doon. opo. Yan. Mahalaga po yan mga kabayan. Saka mahirap din po tanggalan ng karapatan yung nanay. Yes, tama po Saka yan. hindi naman po ako pareho sa iba. Yung sa akin lang Klaro. may klaro kami, may Usapan. may kasulatan. Yan. Okay po mga kababayan, no? Yan lang po ang pinaka-importante, yung meron silang kasunduan po mga kababayan. Okay na, may kasunduan na sila, at si Imok ay focus na sa buhay, no? Opo. Magmi-mission tayo kapag walang pasok. Si Joy o pag hiramin ni ate, yung anak mo, tayo magmi-mission tayo. Ano? Opo. Importante mag-aral, makapag-aral ng ayos si Joy po mga kabayan. Yan lang pong update natin mga kabayan, no? Pinapayagang hiramin at makita, no, ng nanay ang kanyang anak. Yan po yung pinaka-importante. Kahit anong problema ng magulang, basta ang anak ay hindi maapektuhan. Tama po? No? Yan. Single pa rin si Imok ngayon. Single na. At yan lang po ang update namin mga kabayan. Abangan nyo po mga gagawin namin ni Imok po mga kabayan, no? Thank you very much kay Ma'am Ivy Galinero po. Thank you very much sa kanyang staff na nag-assist po sa amin. Mabuhay and God bless to everyone.